Buenos dias, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Bueno, sa araw na to ay pag-uusapan po natin ang isang napakagandang paksa. Ito po ay tungkol doon sa aking headline, no, dito sa aking thumbnail. It's about the facial challenge doctrine, the void for vagueness doctrine, and the overbreadth doctrine. Lahat ng prinsipyo at doktrinang ito ay matututunan natin sa ilalim ng ating 1987 Constitution. At ito ang gagamitin nating legal na basihan sa ating diskusyon ngayon na may kinalaman sa pagsasampa ng isang petisyon sa Korte Suprema na pinangunahan ng dating Executive Secretary ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang iba kundi si Attorney Vic Rodriguez, kasama bilang isa sa mga petitioners ay ang kasalukuyang kongresista na si Congressman Ungab. Tama ba ako? Ungab ng Davao. At dito sa kanilang petisyon ay hinahamon nila ang konstitusyonalidad ng budget law. At marami ang nagsasabi sa kampo ng mga oposisyon ng ating daw 2025 budget law ay irregular na naiproseso sapagkat ayon nalo dito kay Ungab at kay Rodriguez ay maraming mga blank entries doon sa Bicameral Conference Committee report at sila ay nagtataka kung bakit pagdating sa proseso ng enrolled bill at ito ay pinirmahan ng presidente at naging isang ganap na budget law or tinatawag na General Appropriations Act ay bakit na-fill upan yung mga backhanting entries na nakita nila doon sa Bicameral Conference Committee. Ngunit ang pinaliwanag naman ng ating dating Senate President na si Franklin Drilon, maging ang kasalukuyang Senate President na si Senate President Chis Escudero, pati na rin si dating Chief Justice at kasalukuyang Executive Secretary ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Lucas Bersamin. Iisa ang kanilang sinasabi, ang enrolled bill is the final version of the Bicameral Conference Committee report. Madaming binanggit si Senate President Chis Escudero at si Franklin Drilon at ito ay naipaliwanag ko din sa aking mga nakaraang episode tungkol sa other legislative documents at tungkol sa journal na pwedeng ikonsidera kung mayroong mga blankong entries sa Bicameral Conference Committee report na pwedeng pagsamasamahin, no? Kung sakasakaling may mga blankong entries, pwedeng ikonsidera ang mga floor debates, pwedeng ikonsidera ang mga proposed amendments, ang mga amendments that were adopted by the Bicameral Conference na isinama doon sa enroll bill. Sapagkat ang enroll bill ayon sa mga kongresistang sumasang-ayon sa legalidad ng ating budget law at maging ang mga kasalukuyang opisyal sa likuran ng ating Pangulong Ferdinand Marcos ay sinasabing walang irregularidad at walang blankong entries sa enroll bill na pinirmahan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So dahil dito, ipapaliwanag ko sa inyo yung doktrina tungkol sa the facial challenge. Alam mo, mga kababayan, alam niyo po mga kababayan, ito pong the facial challenge ay isa pong doktrina na madalas gamitin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa Korte Suprema ng United States of America. Ito ay isang doktrina na kung saan ginagamit kapag ang isang petitioner ay naghahamon ng legalidad or constitutionalidad ng isang batas na isinagawa ng ating Kongreso. Kasama sa the facial challenge doctrine na ginagamit sa doktrinang ito ay yung mga legal principles na kung tawagin natin ay the overbreadth doctrine at yung the void for vagueness doctrine or vague principle. Alam na alam to ng mga estudyante ng ating constitutional law, yung mga nag-aaral sa law school ngayon. At kapag narinig nila itong mga legal principles na to at doktrina tungkol sa the facial challenge,
napakasarap pag-usapan dahil although these are doctrines and legal principles that are very complex, but once you understand it, natutunan nyo to, definitely, para kayong siga kapag pinapaliwanag nito sa mga ordinaryong mamamayan. So, uulitin ko, itong the facial challenge ay isang instrumento. This is a legal tool that you can use if you will file a petition in the Supreme Court questioning the constitutionality of one particular law. And together with this, you will be using the legal principles of the void for vagueness and the principle of the overbreadth doctrine. Okay, so ipapaliwanag ko yan sa inyo. Ano ba tong overbreadth at vague principle? Kaugnay sa isinampang petition to declare the budget law as unconstitutional. Unahin po natin ipaliwanag itong overbroad principle. Ang isang batas po ay maaaring masabing overbroad o yung tinatawag na napakalawak ng kanyang nasasakupan. No, ang isang batas ay pwedeng sabing overbroad kung ito ay sumasaklaw sa mga kilos na dapat sana ay pinabigyan ng proteksyon ng ating saligang batas. Bukod ito sa mga kilos na ipinagbabawal ayon sa ating konstitusyon. Sa konteksto ng budget law, maaaring mabigyan ng kapangyarihan ang mga government officials na gumastos ng pondo na kontrapelo or hindi naayon sa pinag-uutos ng ating konstitusyon. Halimbawa, nagbigay ng 50 bilyones na pondo ang ating gobyerno para sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa. Ngunit hindi sinasabi kung paano gagastusin ang nasabing pondo. Basta sinabi na lamang patataasin natin ang kalidad ng ating edukasyon, lalong-lalo na sa mga pampublikong paaralan. Ngunit walang particular or specific ways on how to improve the quality of education. Katulad na lamang na dapat sinasabi doon, patataasin ang antas ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbili ng mga advanced technology, pag-angkat ng mga laptop, computers, computer systems ay lalong pagagandahin upang tumaas ang kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa. O kaya ay sinasabi sa proyekto na magkakaroon ng tuloy-tuloy na pagsasanay sa mga public school teachers upang sila naman ay makahabol sa standards ng mga kalidad ng edukasyon na ipanatutupad sa mga mauunlad na bansa. O kaya proyektong magpapatayo ng mga buildings or mga additional classrooms and buildings para sa mga public schools at maglagay ng mga advanced technology dito sa mga eskwela na to upang nang sa gayon ay magkaroon ng magandang pamamaraan upang turuan ng ating mga estudyante sa mga pampublikong paaralan. So dapat po ganun ang ginagamit. Kapag hindi ganyan ang ginawa ng ating gobyerno, pwedeng gamitin ng the facial challenge doctrine sa pamamagitan at paggamit din ng overbroad principle. Sapagkat masyadong malawak kung hindi very particular or very specific ang proyektong inilagay doon sa General Appropriations Act. It should be very specific, it should be particular ang project na dapat ipatupad at kung magkano eksakto ang pondong dapat gastusin sa bawat proyektong ipapatupad ng ating gobyerno. In the absence of those requirements, then the facial challenge may be used by the petitioner together with the invocation of the overbroad doctrine. Pagdating naman po sa vague principle, ang ating pong batas, katulad sa ating pinag-uusapan ngayon, yung budget law ay maituturing na vague or malabo kung ang mga kilos na ipinagbabawal ay hindi maliwanag or hindi malinaw at magkakaroon ng kaguluhan sa pag-iisip ng mga taong nasasaklaw ng nasabing batas. Sa konteksto ng budget law, sa ilalim ng void for vagueness doctrine or vague principle,
Maaaring ang mga opisyal ng ating gobyerno ay mabigyan ng kapangyarihan na gastusin ng pondo nang naaayon sa kanilang kagustuhan sapagkat walang malinaw, no, na kautusan kung paano gagastusin ng pondo, magkano ang gagastusin sa bawat proyekto, anong particular na proyekto at magkano at ano ang mga pamamaraan upang gastusin ang pondo ng bayan nang naaayon sa ipinag-uutos ng General Appropriations Act. Kapag itong mga prinsipyo na to, katulad ng void for vagueness, the overbreadth doctrine, the facial challenge doctrine, ay lumitaw doon sa petisyon na isinampa sa Korte Suprema ni Attorney Vic Rodriguez, malamang madeklarang unconstitutional ang nasabing General Appropriations Act. Pero sa paniniwala ko at sa aking opinyon, dahil sumunod sa legal na proseso, sumunod sa legislative process, ang General Appropriations Bill mula dyan sa first, second, third reading sa mababang kapulungan, pati na rin sa first, second, third reading sa mataas na kapulungan, at ito ay nagkaroon nga ng Bicameral Conference Committee, nagkaroon ng Bicameral Conference Committee report, nagkaroon ng deliberasyon, nagkaroon ng mga palitan ng argumento, nagkaroon ng mga debate sa floor, at nagkaroon ng mga proposed amendments at nagkaroon din ng kasunduan kung ano ang mga amyendang dapat ipatupad na nakasulat doon sa journal ng ating Kongreso. Kung kaya't nagkaroon ng final version ang Bicameral Conference Committee report. At ang final version na to in printed form ay yung tinatawag na enrolled bill na pinirmahan ng Sekretaryo General at ng House Speaker ng mababang kapulungan at ng Senate President at ng kanyang sariling Secretary General na inendorso sa Presidente at yung Presidente naman sapagkat nakita niya na wala namang mga blanco entries doon sa enrolled bill. Kaya't ito ay pinirmahan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at naging isang ganap na budget law. Kung titingnan ninyo, yung facial challenge ay pwedeng gamitin upang hamunin ang konstitusyonalidad ng isang batas. Sa isang tingin mo pa lamang, sa mukha pa lamang ng isang batas, makikita mo na defective siya. Pero dito sa ating General Appropriations Act of 2025, pag nakita mo siya, sa enrolled bill, lahat pirmado ng mga opisyalis na dapat pumirma, wala kang makikitang blanco at ito ay tinuturing na final version ng Bicameral Conference Committee report. Kung kaya't ito ang masusunod, ito ang mangingibabaw at ito ang pipirmahan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas sapagkat ito ay dumaan sa legal na proseso. Kapag ganito ang nangyari, pwede bang questionin ng kung sino man na may legal standing sa ating pinakamataas na hukuman ang legalidad, ang konstitusyonalidad ng nasabing batas sa budget ng ating bansa? Sa aking legal na opinion, hindi po pwedeng questionin. At kung ako ang tatanungin, dadamputin sa basura ang nasabing petition to declare the General Appropriations Act of 2025